Isang tagumpay na dapat nating ipagbunyi dahil sa kabila ng mga hamon na pagtagumpayan ng Alas Pilipinas na makuha muli ang bronze medal sa 2025 CV League Leg 2, kung saan ang Alas Pilipinas Women's Volleyball ay nagtagumpay sa kabila ng mga natamong injuries, mga hamon at makapigil hiningang bakbakan. At sa huli ay nakamit ang kanilang ikaapat na sunod-sunod na bronze medal, patunay na umuunlad na ang ating Philippine National Team. Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at pakispike na rin sa bell button para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Hindi madali ang paglalakbay tungo sa bronze medal. Sa simula pa lang ng unang set, ang star player na si Alyssa Solomon ay nagtamo ng nakakatakot na injury sa kaliwang tuhod na nakapagpigil hininga sa koponan at sa mga tagahanga. Ngunit bilang patunay ng kanilang di matitinag na diwa, bumalik si Solomon sa bench pero hindi na ito bumalik sa laro. Pero nagbigay pa rin ito ng inspirasyon sa kanyang koponan tungo sa isang dominanting pagganap. Ang laban sa Indonesia ay isang nakaka-intense na naman na karanasan ng Alas, lalo na sa ikatlong set, dahil isang matinding bakbakan ang natunghayan ng mga fans, kung saan makailang beses nagtabla ang score. Samantala, nung sa kaligitnaan na ng nakaka-intense na rally, muntikan pang ma-injured si Ea Laure, kung saan hinahabol niya ang bola upang isave ito pero kapalit ng pagbunggo niya sa lead board. Ilang minuto rin bago siya makarecover. Buti at nakabalik ito muli sa court. Mas naging mainit ang bakbakan ng maitabla ni Ea Laure sa 23 all. Pero binawi ng isang service error kaya Bella Belen kayod kalabaw na sa paggawa ng puntos. Sinet point niya sa isang cross-court attack sa score na 25-24 pero De Vega ng Indonesia ayaw paawat at itinabla sa 25 all at nagbigay pa ng isang mabigat na service ace. Kaya mga fans halos pigil hininga na sa laban. Pero Belen nagbigay ulit ng crucial at deep cross-court attack habang napagtagumpayan naman ni Del Palomata na i-killer block ang Indonesia. At sa isang unsuccessful na challenge ng Indonesia ang nagpapanalo sa Alas Pilipinas sa score na 27-28 dahilan upang makuha nila muli ang pang-apat na bronze medal. At hindi pa dyan nagtatapos ang pagdiriwang dahil si Justin Hazareno na nahigitan ng anino ng maalamat na libero na si Don Macandili Katindig ay pinangalan ng Best Libero ng torneo. Isang malaking tagumpay ito na nagmamarka ng kanyang unang international award at nagdaragdag ng karangalan sa husay ng volleyball ng Pilipinas. Sumunod ito sa pagkapanalo ni Angel Canino bilang Best Outside Spiker sa Leg 1 na nagpapakita ng hindi kapanipaniwalang talento sa loob ng koponan ng Alas Pilipinas. Isang malaking panalo ito para sa Pilipinas at sa DLSU kung saan hinuhubog sila ng legendaring coach Ramil De Jesus. Ang Alas Pilipinas ay nag-uwi ng 2 individual awards at 2 bronze medals sa Leg 1 at sa Leg 2 ng CV League 2025. Ngunit hindi lang ang Pilipinas ang nagtagumpay. Ipinapakita rin ng torneo ang kahangahangang husay sa volleyball mula sa lahat ng bansang kalahok. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, natalo ng Vietnam ang Thailand at nag-uwi ng gold. Samantalang si Thuyen naman ng Vietnam ang nag-uwi ng MVP award, kasama ang iba pang kahangahangang panalo para sa mga kupunan ng Vietnam at Thailand, na nagpapakita ng lumalaking talento at kompetisyon sa volleyball sa Southeast Asian League. Ang pagkapanalo ng bronze medal na ito ay higit pa sa isang tropeyo. Ito ay isang patunay ng tibay ng loob ng koponan ng kanilang di matitinag na diwa at ng kanilang dedikasyon sa sports. Ang kanilang susunod na hamon, isang serye ng mga tune-up matches laban sa World No. 10 Dominican Republic bilang paghahanda para sa nalalapit na 2025 SEA Games sa Desyembre. Isang mahalagang hakbang ito sa kanilang paglalakbay tungo sa mas malaking tagumpay. Kaya ano ang inyong palagay sa makapigil hiningang CV League na ito? Ipaalam sa amin sa comment section sa ibaba at huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mas maraming kapanapanabig na content sa volleyball. Well, every time we go against Thailand, Vietnam, and all of the other teams, of course, we want to bring our best. We want to see kung nasaang level na talaga yung team namin. So, yun ang hiningi talaga namin sa buong team. Like,
whether it's a win or a loss, as long as you leave your best on the court and we see where we are, yun lang yung pinakamagandang magagawa namin. So, it's great to hear yung mga praises from Thailand and yung mga nakakalaban namin kasi nakakagana na all of our sacrifices and hard work, may napupulot din kami from everything that we've given to the sport. So, sana tuloy-tuloy and yeah, sobrang optimistic kami sa lahat ng nangyayari kasi we have a lot of young blood also na showing their talent and yung potential nila. So, very excited.